Di ko alam, sinugod na ako sa ospital. Yung paa ko namagana. Biglang lumubo yung tiyan ko. Lumaki. Malaki. Tapos yung payag ko, Lumaki din. lumaki din. Ang sabi na... Nag-share siya sa inyo about healing testimony, mga kapatid, dahil nung mga nakalipas na mga buwan ay may mga experience yan na hindi ma-explain, hindi karaniwan, Brother Jovan, di ba? Opo. Itong karanasan ni Brother Jovan ay hindi to basta-basta. So, pwede ba i-share mo, Brother Jovan, mula sa simula yung karanasan niya? Dahil nagkasakit siya, biktima siya ng barang. Opo. Ng isang curse. At nagkasakit siya sa malubhang na sakit. Pero, bago yan, mga kapatid, pakinggan natin yung salaysay niya. Bakit ba ito nangyari sa kanya? Brother Jovan? Alin? Salaysay ko po sa inyo yung nangyari sa akin mula nung nagkasakit ako. Last July, hindi ko pa alam yung yung karamdaman ko. Mayroon akong iniisip na hindi ko malaman dahil nagkausap-usap pa lang noon yung mga pinsan ng asawa ko. Natatakbo ako bilang isang kapitan. Tumatakbo ka? Opo. Bilang kapitan sa barangay. July po yun. Nag-usap-usap muna sila na ako yung gagawin nilang barangay captain. Yun po. Noong simula nun, parang pagkatapos nila ako makausap, hindi ako nagdesisyon agad na papasok ako dyan sa politika dahil ayaw ng asawa ko nun na maging kasama dun sa politika. So ngayon, pinag-isipan ko, suggestion yun ng mga taga-amin na patatakbuhin ako na bilang kapitan, ginagrab ko rin din yung opportunity na maging kapitan. And then, pagkatapos nun, nilapitan ako ng tiyahing namin. Oo. Sabi niya, huwag kang tumakbo. Kasi tatapusin lang ni Kapitan yung kanyang termino. And then? Sabi ko, hindi. Kasi nakapag-desisyon ako na tatakbo. Tapos uli, yun naman yung asawa niya. Yung asawa niya sabi naman sa akin na yun din sinabi. Sabi niya yung lalaki na kung tatakbo ka bahala ka, maubos yung mo. Maubos yung yung paninda mo, yung tinda mo, yung kinikibubuhay mo. May bahad sa'yo. Bahad. May threat. Sabi ko, okay lang. Dahil hindi naman ako mamimigay. Sabi ko, hindi ako mamimigay. Sabi ko, ganun. Sabi nun, pagkatapos nun, sinabi daw ng kapitan na, sige, patakbuhin mo. Nag-file ako. Mula nung nag-file ako, hindi ko alam, sinugod na ako sa ospital. Nawala ka sa sarili mo. Unconscious ka. Unconscious ako. Dinala ko ng misis ko sa Ubay. And then? Doon ako sinabihan pa ako ng doktor. Wala ka namang sakit. Paano wala akong sakit? Dinala ka sa ospital? Oo, sa Ubay. Opo, and then, Bohol. sabi ng doktor na wala daw akong sakit. So, walang findings? Walang finding. Kinabahan lang daw ako. Kinabahan ka. Sabi daw, kinabahan. Ba't ako kinabahan? Muntik na nga ako mamatay doon sa amin. Hindi na ako makahinga. Namamaga na yung mo.
Hindi, yung ano ko pa lang, yung Hindi dito. hindi pa namamaga yun. Hindi pa yun. ang Pero mga- nahirapan ka sa Nahihirapan paghinga. ako sa paghinga. Mm. Parang nawalan ako ng malay. Sabi ko sa misis ko nga, dalhin mo agad ako sa ospital. Nagmamadali kami. Doon sa Ubay. Pagkatapos, Dahil walang findings sa doktor, pinalabas kami ng doktor. ilang araw kayo dun sa, na-confine ba kayo sa Na-confine hospital? kami sa ospital. 4 Din na araw. walang diagnose. Wala. Normal na normal. Hindi nga ako binigyan ng gamot. Gamot. Dahil walang findings eh. Wala. At pagkatapos nun, Pagkatapos nun, bumalik kami sa bahay. Yun. Pagbalik namin sa bahay, yung mga ilang araw nun, parang mayroon ng sa katawan ko. Iba na yung pakiramdam ko. Pumunta kami sa doktor. and then, Uli, sa Talibon. sa ibang hospital na naman. Hindi. Yun sa center. Sa Talibona. Sa Nung una sa Ubay. sa Ubay. Sa And then- center lang kami, nagpa-check up lang kami nun eh. Anong sabi ng doktor? Sabi niya, daw ako, magpa-today echo, magpa x-ray, tsaka mag-laboratory, titingnan yung lahat ng test ng katawan ko. Mm-mm. Yun, nakita sa ko, sabi ng doktor, hindi pa yun sigurado niya, sabi niya, lumapad daw yung heart ko. And then, Enlarge na yung heart ko. enlargement of the heart. Sabi ng doktor, ba't nag-enlarge yung heart ko? Maayos naman yung pakiramdam ko noon. Mm. Taka na ako. Mula noon, nagpa-ambularyo na kami. Lumapit na kami sa mga albularyo. Iniisa-isa namin albularyo. Pumunta kami ng Danao Albularyo. Tapos, bago nun pumunta kami ng Danao sa albularyo, dumaan kami sa tiyahing niya na magtambal. Yung naggamot. Magagamot din. Ginagamot niya ako, sabi niya, patingin ka sa doktor, sabi ko. Doon ako galing sa doktor. Di, pumunta kami ng ibang albularyo. Yung taga Sikihor daw siya. Lumapit kami doon. Wala din. Ginamot niya ako, ganun pa rin. Pumunta naman kami uli ng albularyo pa rin. Hanggang umabot siya ng 11 albulars. 11 kabularyo. Ang dami na. 11 yun, ang dami nun. Hanggang sa, Ubos talaga yung kayamanan mo. pinabinigyan pa kami ng yung Habak. Anting-anting. Anting-anting. Pero hindi sana ako bibili nun. Pinipilit kasi pangdepensa sa katawan. Sabi ko, sige, bili na lang. Wala na. Nandito na ganun. Hanggang sa namulay, nagyelo yung mata ko, tsaka namaga yung paa ko, pumunta kami sa ospital. September na yun. Saang hospital na naman ito? Doon sa sa Tagbilaran. Sa Tagbilaran na. And then, Tagbilaran noon. Sabi ko dapat iko ka na. Noon, tapos na. Inulit naman uli. Nagtudiiko na naman ako uli sa hospital. And then, Kasi, required nila yun na pagdating doon, kailangan i-check yung katawan. Chinek yung dugo ko, yung x-ray, CT scan, 2D echo, yung isa? Ultrasound. Ultrasound. Hanggang sa kompleto ko lahat yan. Yun. Walang findings. walang findings. Walang findings. Walang diagnose. Ginawa ng doktor namin, binigyan kami ng gamot para sa pagpalinaw sa mata at saka sa pagpaano sa paa. Malabo na yung mata mo. Hindi, nag-yellow Yellow kasi yung mata ko. Hanggang pumuti na siya. Sabi ko sa doktor, Dok, kailangan ko kasing mag-file ng candidacy. Mag-file ako ng candidacy. Pag-file ng candidacy na yun, pag-file ko ng candidacy, pinauwi ako ng doktor dahil nag-file ako ng candidacy. Pagkatapos ng pag-file ko ng candidacy,
Di, nag-iba na naman yung ano ng katawan ko. Mm. Bumalik na naman kami sa ospital. Pang-apat na yun. Parang pangalawa pa yun. Mm. Kasi sa Ubay yun eh. Sa Ubay yung una. Pangalawa sa doon sa Tagbilaran. Yung pangatlo, check up lang yun. Yung sa hospital mismo, pangalawa yun. Di, nandun na kami sa hospital. Sabi ko sa doktor, Dok, birthday ko ngayon September 27. Kahit pa birthday mo na sa akin na makalabas kami dahil kailangan na ako ng kumilik. Na kami, na kami doon. File ka. File na talaga. Pinalabas naman ako uli. Paglabas ko, kumpleto ako ng ko. Bigla na naman, iba yung ng katawan ko. Bumalik na naman kami ng ospital. Pangatlong beses. Hanggang sa lumaki na yung ko doon sa kinintian ko. Yung itlog ko, hindi pa masyado yun. Pa lang yun. Yung paa ko, namagana. Sabi ko, umulit na naman ako ng pang last na. Nasabi ko sa doktor, Dok, pwede kasi na yun, campaign na yun eh. Kampanya na. Oo, kampanya na. Araw na sa kumpanya. Oo, nag-request ako sa doktor na makauwi ako dahil tinawagan ako ng mga kasama ko na mag-ipon-ipon kami para sa kampanya namin. Yun, pinalabas na naman ako sa ospital. Doon lumabas na ako. Nung time na campaign day na sana namin, biglang lumubo yung tiyan ko. Lumaki. Malaki. Tapos yung bayag ko, Lumaki din. Sabi ng asawa mo. Bakit yung bayag lang lumaki? Hindi, biro lang yun. Hindi nun. Lumaki na yung ko, pati yung paa ko, namagana yung paa ko. Sabi ko, kailangan ko nang bumalik sa doktor uli. Kaya, hindi pa kami bumalik sa doktor nun. Sabi ko, tatayo sa Sabi ng pinsan niya, sabi ng tsuhing ng asawa ko na, pumunta kayo kay Father Darwin dahil mayroon silang healing exorcist doon. Sino ba yun si Father Darwin? Hindi ko naman kilala yan. Sabi ko ganun. Hindi ko kilala yan. Iba yung religion ko, hindi ako Katoliko. Sabi ko. Daan, di ba? Reporter ka sa dating Dati daan. akong dating daan. Ngayon, nasa bagong daan ka na ngayon. Ngayon, nung time na yun, sabi ko sa sa misis ko, sabihan mo si Choeng mo na, anong address? Nag-chat siya nun. Chat siya anong address. Tapos, tininang niya, yun, binigay yung address sa Valencia. Hindi pumunta kami. Pagdating namin, wala ka nun eh. Nasa yun sa Cebu? May talk outside sa parokya. Iba pa yun. Tapos, si Brad Sherwin yung naka-handle sa amin. Kami, nagdararay pa ako ng motor nun eh. Tumakyat kami. Hindi na ako makababa pagdating namin dun sa Valencia. Hindi na ako makababa sa motor. Ang laki na ng buyag ko sa paa ko. Gumagano na ako maglakad. Bato, sakit naman. Ganun. Pagka sabi ni Brad Sherwin, balik kayo bukas. Baka nandito si Father. Ikinabukasan, bumalik kami. Wala pa rin. Wala pa rin. May talk ako sa Saan ka ba? Doon sa sa Camiguin. Camiguin ka nun. Camiguin ka nung time na yon. Doon tapos, nung time na yon, umuwi kami sa amin. Papahinga muna ako sa bahay. Kailan kayo dumating yung sinasabi nilang Father Darwin. Sabi ko, naalala ko pala, pumunta ka pala sa ospital noon, nung time na yung kasama namin sa ER, nagpa-deliveran sila. Yung stage 4 cancer. Kami lang ang hindi nagpaano nun. Dahil iba yung religion namin.
Nandyan ka na. Nandun kami noon. Dinadaanan lang kita. Oo, dinadaanan lang. Yung time na sa ERD, hindi pa naman kita kilala nun eh. Wala pa rin, wala. Hanggang sa... Nakaabot na pala tayo. Nakaabot na tayo sa ospital. Nung time na yun, sabi ko, hindi naman ako katoliko. Wala sila dyan. Sabi ko, wala sila dyan, hindi naman ako katoliko. Ilang taon ka hindi katoliko, bro? So, mula nung college na ako, high school. High school? Matagal pala. High school. Bago ka lang lumipat ngayon, bumalik. Nung, deliverance mo ako. Doon pa lang yung time na yan. Yung unang pagkakataon na bumalik ka. Oo. Ngayon ko lang alam, ha? Di sabi na, nagpaano kami ni Padre Rami noon, nagkonfessal. Confess of my sins. Yeah. Sabi ko kay Padre Rami, Brad, hindi ako katoliko. Gusto ko lang mag-publish kasi gusto kong magpagamot. Tapos, kung mayroon namang pagkakataon, pwede naman ako mag-convert. Kaya sabi ko sa kanya, ganon. So, sabi ko, di nung time na yun, nasa amin na kami. Uwi ka na? Uwi na kami. Di nung time na yun, sabi ni Brad Sherwin, punta kayo sa Sabado. Pagka Sabado, pumunta kami. Wala pa rin ako. Nandito ka sa kumbinto. Yung nagkita tayo. Yun ang unang kita natin. Ito sa kumbinto. Noon, nag-antay pa nga kami noon dahil nagpapahinga ka noon, alas 3 ka palalabas. Dahil mayroon kang talk sa mga sports. Sa sports yun eh. Sa sports and evangelization. Dyan sa sa babaw. Sa bundok. Sa bundok. By the way, 1,100 yung nanonood sa iyo ngayon live, ha? 1.2. Daming nanonood sa iyo, no? Abot ito kay Brother Eli Soriano, ha? Patay tayo. Hindi, patay na si Brother Eli. Yes, patay si Kuya Daniel lang, nandyan. I-regards mo lang si Kuya Daniel dyan. Okay. Dahil ikaw ang mag-report ni Kuya Daniel, di ba? Dati sa UNTV. UNTV reporter po siya. Sa UNTV. Cameraman reporter. Tapos noon, yung time na yon, nandun na kami sa noon. Nandito na ako noon. Nakita mo naman, hindi pa masyado malaki yung bayag ko. Pero may tumutulo na noon. Hindi pa, wala pa yung tumutulo. Wala pa. Pagkatapos mo akong na-exorcist na dyan sa sa labas. Diagnostic prayer lang yun. Sabi mo kasi balik ka pag linggo. Balik ka linggo. Yun may Thursday? Balik ka Thursday. Pagbalik ko sa Thursday, sabi nasa Cebu ka daw. Pinatawag lahat ng mga pare. Retreat siguro. Oo. Sa buong mga... lahat ng pare nun pinatawag. Retreat. National Retreat for Priests. Pinatawag nun. Tapos, nun, lumaki na yung bayag ko. Sabi ko sa asawa ko, punta tayo sa ospital. Dahil pag hindi ako pumunta sa ospital, hindi na ako maabutan dito. Baka mamatay na ako. Sabi ko sa kanya. Hanggang saan doon, ako sa ospital. Ilang buwan kami doon sa ospital. Ganun pa rin yung ko, malaki pa rin yung ko. Pero walang findings. Walang findings. Sabi ng check natin, 21 dito sa kamay ko. 21 kanang laboratory test sa dugo ko. Pagkatapos, 21 laboratory test, yung ko, malaki pa yung katawan ko eh. Yung ko, pumayat na ko. Pumayat, sumakit na yung ko dito, yung paa ko, ganun. Sabi ko, 1 week, sabi ng doktor, 1 week, i-test natin uli. Pag-test nila, kailan resulta? 1 week din. Nag-antay kami ng 1 week. Sabi ng doktor, yung bakterya ng katawan mo,
lumakas. Mm. Yung sa dugo ang bakterya, lumakas din. Kaya nun, sabi ko, sa doktor, Dok, kala ko, Dok, pumunta kami dito para gumaling. Bakit lalong lumala? Yun na yung tinawagan na ng misis ko. Nandun kayo sa ano nun Times Square. Tinawagan si Bad Sherwin. Na market preaching kami. Tinawagan si Bad Sherwin nun. Lunes, every Monday. Every Sunday yun, Sunday. Sunday. Debate yun Kaya yung ayaw tumanggap ng pagkatalo. yung kataban mo. Nag-live din kami nun doon. And sa then, hospital. Mahina na yung katawan ko. Di ba namamaga yung ano mo dito? Dito lumaga to. Lumaki na ito, di ba? Lumaki. Pati yung paa mo. Yung paa ko din lumaki Tama na. ba yung pag-alala ko? Lumaki na yung ano mo, hindi mo na ma-move yung kamay mo at paa mo. Hindi na kasi namaga na to dahil sa gamot na inilagay ng doktor. Malakas kasi yung binigay na gamot sa akin para lang daw maalis din yung bakterya. Tapos yung paa ko hindi ko na maigalaw. Nakaupo ka na. Nakaiga. Ka lang. Nakagano. Hirapan ka sa paghinga. Nahiyapan ako. Namamaga yung mukha mo, di ba? Ito. Buong, pati yung liig mo namamaga. Ano ng doktor sa akin? Sabi ng doktor doon, para na daw akong panyawan. Mapait pa sa panyawan yung buhay ko. Hindi. Siyempre ako, sarili ko, parang wala na akong pag-asa. Yun. Imagine, mapait pa sa panyawan. Mapait yung panyawan. Mas mapait pa nun. Anong klaseng pait yun? Grabe. Grabing pait talaga. Kaya nun, tinawagan ng misis ko yung si Brad Sherwin. Sabi niya, puntahan mo si Father Tony. Papuntahin mo dyan si Father Tony, kontakin mo, may number. Tony. Father Tony yung sinabi ni Brad Sherwin. Ano sabi ni Brad Tony? Brad, hindi ako father. Brad lang ako, hindi ako father. Tawa ko nun Tapos, doon pumunta si, doon. Sabi ni Brad Tony, bro, musta? Ito. Parang mahina na yung kawan ko. Yung oxygen ko na normal na 3 lang ang bigay. Normal yun. 3 lang yun. 10 na yung nilagay sa katawan. Kasi yung hininga ko, na lang. Ganun na lang hininga ko. Hindi na ako makahinga. Sabi ko sa misis ko, wag mo kong iwan dito. Sabi ko sa kanya, wag mo kong iwan dito. Wag mo kong pabayaan. Sabi ko sa kanya. Wala lang siya. Sabi niya, wag mo kong pabayaan. Sabi ko sa niya, wag mo kong pabayaan. Dumating si Brad Tony. Buti na lang nagdala siya ng yung holy water. Holy water at saka holy oil. Nagdala ng salt. Binigyan niya kami ng konti-konti pero malaking tulong na yun sa akin. Hanggang sa nilabas niya yung crucified niya dito. Gumanon yung tiyan ko. Nag-react ka? Ano ito? Sa deliverance. Sabi ko sa misis ko, tanungin mo kung ano yung nasa tanungin mo kung ano yung nasa yung crucifix niya. Yung sinuot niya. Parang hinigop ka. Gumagano ako sa tanungin mo kung ano yan. Sakit lang ako. Gumagano ako. Ano ba to? Gumagano ako. Sabi ko, tanungin mo. Pinilabas niya. Tapos sumigaw ka. Tapos nag-react ka agad. Nag-react ako. Tapos ginanon pa niya yung dito. Ginanon pa niya sa niya. Sa kuwan ko. Ano yun? Napasok ka. Parang ang init. Init. Tapos sabi niya, labas muna ako. Tawagan ko lang si Padre Darwin. Tinawagan kanya. Tinawagan niya, bro. Pag hindi mo pupuntahan dito yan, wala ka nang aabutan. Kasi iba na yung hininga ko nun. Yung time na yun, masama na yung pakiramdam ko. Hanggang doon na lang yung buhay ko.
ko, sabi ko sa sarili ko, kung ito yung bibigay sa Diyos sa akin, bahala na ang Diyos sa akin. Pero kung bibigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos, ibibigay ko sa Diyos kung ano yung makakaya ko na pagsamba sa Kanya. Kasi yung turo na itinuturo mo, yun din turo na itinuturo sa amin. Kang kaibahan lang, may pinanggagalingan yung itinuturo mo. Yun sa kanila, sa Biblia lang galing. Kaya yun, napag-isip-isip ko na, Lord, ikaw na ang bahala sa akin kung saan mo ako dadalhin. Sabi ko sa sarili ko, ikaw na ang bahala, Lord. Dahil ikaw naman ang nakakaalam ng puso ko. Ikaw nakakaalam ng isip ko, ikaw nakakakita ng isip ko kung ano ang nilalaman ng isip ko. Kaya kung ano yung laman ng damdamin ko sa puso ko, ikaw naman nakakakita. Bahala ka na, Lord. Sabi ko ganun. Hanggang sa dumating ka. Pagdating mo, yun. Pagdating mo, nag-ano na ako. Darwin yun. Parang nag-iba na yung aura ng ano ko. And then, nawala yung signal. Patuloy. Sabi ko, parang nag-iba na yung ano ng katawan ko. Parang gusto ko nang gumalaw sa ano ko. Hinigaan ko. Sabi ko ganun. Hindi na ka na mapakali. Hindi na ako mapakali. Tapos nung lumapit ka, nag-iba na yung ano ng katawan ko. Sakit na ng lalamunan ko. Tsaka yung marami ka nang iniindang sakit sa katawan. Umuubo-ubo na ko. Tapos nag-iba na yun ako hanggang sa hindi ko na maalala yung mga nangyari. Naalala ko pa yung kinasal mo kami. Ng asawa ko. On the spot. Yun sa... Kumpisal muna. Kumpisal muna. Tsaka, binasbasan mo kami sa... malapit ka na mamatay Kala ko mamatay na ito dahil grabe na yung niya, hindi na makagalaw talaga yung katawan niya. Yung buong parte ng katawan niya hindi na makagalaw. Hindi na. Hanggang sa doon. Pero nung pag-deliverance natin, 8 demonyo nakapasok sa katawan mo, nagpakilala pa. At nagka-witness pa yung 2 doktor. Opo. Dahil nag-ground sila during that time. Dahil hindi na natin mapatuloy yung deliverance, ina-advise ko sila na dahil wala namang findings sa doktor, hindi ito natural. So pakiusapan nyo ang doktor na ma-series natin yung dahil nakatayo ka na right after sa deliverance. Partial deliverance lang. At sa sunod na araw nakalakad na siya. So binigyan natin siya ng series of deliverance. Ngayon, kita nyo naman na normal na yung kanyang mukha, hindi na namaga yung mga yung mukha niya, hindi na din namamaga yung 2 kamay niya, pati yung paa niya, at yung bayag niya ay lumiit na. Salamat sa Diyos. Ang secondary lang yung healing, mga kapatid. Secondary lang din yung exorcism na nangyari sa kanya. Ang pinakamalaking milagro, mga kapatid, ay nasumpungan niya. Gradually, he is transformed to a new person. So ngayon, ano ba yung advice mo sa mga katulad mo na nakaranas din ng curse? Yung curse, mga kapatid, or barang or kulam, walang finding sa doktor yon. Kung natural yung karamdaman niya, hindi makikita yon. Opo. Pero yung series of deliverance, mga kapatid, ng simbahan, yung mga sacramentals ng simbahan at sacrament ng simbahan, yan ang nagbigay sa kanya ng additional na buhay hanggang ngayon, no? Makipaglaro pa ng basketball, no? Dahil ang gaan-gaan na yung kanyang pakiramdam. At sa pag-uwi nila sa bahay, mga kapatid, ay patuloy sila mag-deliverance, magdasal, at magsamba. Anong payo mo sa mga kapatid nating nanonood? 1,500 yung nanonood sa atin live. May dagdag pa ko yung sa huli. Sige, sa huli. Yung sa huli, may dagdag pa ko nung papunta na kami dito sa papunta na kami ng Valencia. Sige. Maganda yun. Maganda yung karanasan. Di, nakalakad na ako. Nakalakad ka na. Papunta ako ng ambulansya. Pero hindi ako
angat doon sa ambulansya, di kinikerry ako ng mga ano. Pero Ayun. yung disgrasya yung sinasakyan ninyo. Ambulansya ba 'yon? Ambulansya yun. Yung 'di ba Nalampas kami sa ano. Lumampas kami sa office. Paglampas namin sa office, yung exorcist office yun, no? Bumalik kami. Bumalik kayo. Pagbalik namin, nawala ng preno. Tingnan mo naman, nandun na kami, hihinto na sana, nawalan pa ng preno. Preno. Oh. Hanggang sa muntik kami mabangga din sa... Saan kayo muntik mabangga? Doon sa malaking kahoy ng mapuno yung puno. Yun. Doon kami. Patuloy. Ayun. Yun ang kabalaghan na nangyari sa pagbalik ninyo. Pagbalik namin. Parang hindi kami papuntahin doon sa ano eh. Pinigilan kayo eh. Oh. Pagbaba ko naman sa ambulansya. Pagbaba ko sa ambulansya, hinila na yung mukha ko doon sa malaking puno. Ginanan ko. Sabi ko sa misis ko, ano mo ko, atin mo ko. Ginanan ako. Hinapas niya ko. Nakaganan ako. May humila sa'yo? Oo. Sa malaking puno. Sa malaking puno. Doon sa doon sa montik namin na ano. Yung mabanggaan yung puno. Opo. And then, nahirapan ka sa paglakad. Nahirapan ako sa paglakad. Mabigat na yung katawan mo. Mabigat na. Hanggang sa inalayan kami nung mayroong huminto na nagmamalasakit sa amin, nagmamagandang loob na single motor. Pinasakay ako, inakyat kami dun sa loob. Sa loob. Doon na ako nakaano. Sabi ko salamat, nakaano rin. Dahil kung ako lang sarili ko, hindi ako makakyat doon. Ang hirap. Hirapan ako sa paghinga eh. Yan so. Yun. Hanggang sa umabot ako, pagdating ko, ako na yung inano mo. 8 demonyo mga kapatid. At nagpakikilala pa sino yung mga pangalan nila. At ngayon mga kapatid ay during deliverance wala ng demonyo. Kanina nag-exercise tayo sa kanya. Mag-react lang siya, mag-uubo pero hindi katulad ng dati. Malaki ng improvement niya at lumiit na yung mga kamay niya, lumiliit na din, bumalik na sa normal yung paa niya, pati yung bayag niya, yung mukha niya ay normal na po ngayon. At namamaalam na siya na uuwi na siya sa kanilang bahay dahil patuloy siya magninegosyo. At hindi na siya patuloy na kapitan ng dahil diyan ay nagkasakit. Doon siya nagsimula na magkasakit. Pero sa lahat ng mga nagsagawa ng curse, kapatid, ipagdasal lang natin for conversion. No? Hindi tayo magganti, hindi tayo mag-revenge dahil hindi yan ang gusto ng ating Diyos sa ating may kapal. At pasalamat tayo sa ating mga... Just imagine, umabot na yung first time ako ngayon, 1,500 yung nanonood sa atin dahil live talaga, hindi relay yung sinishare natin. Galing talaga sa ating mahal na kapatid. At kumusta niyo yung pakiramdam mo, bro? Kaya na po, nakakahinga na ako ng maayos. Tapos, without oxygen. Nakakalakad. Wala na po oxygen na nag-anas katawan ko eh. Dati, kailangan talaga ng oxygen para makahinga ko. Pero ngayon, wala na. So, ilang buwan ka dito? Isang buwan ba? Mahigit na isang buwan. Mahigit sa isang buwan. Nag-stay siya for series of the exorcism and deliverance po. So, kita natin mga kapatid, ang Diyos po ay nasiyahan, hindi lang sa nangyari kay Brother Juban, but sa buong pamilya po. Naging close na sila sa Diyos, naging close na sila sa tunay na iglesia, at tumapit na sila kay Kristo sa pamagitan ng sakramento. Yan po ang tunay na milagro. Pagalingin man tayo o hindi, importante na kalapit tayo kay Kristo sa kanyang mga sakramento po. So, yan lang sa muna mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. At huling mensahe mo sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Brother Salamat po sa inyong panonood sa amin dito kay Father Darwin. Kahit kunting testimony lang yon, sana nakakatulong po sa inyo. At inanyayahan ko din po sa mga binabarang, yung mga course, kailangan nyo po ng healing exercise. Kasi, pag hindi kayo nag-healing exercise, tigo kayo.
ganun talaga mangyayari sa inyo. Kaya, salamat sa Diyos dahil binigyan pa ako ng pagkakataon ngayon na mabuhay sa mundo. Ilalaan ko to sa Diyos sa awa at tulong niya. Batnubayan niya nawa ako sa aking buhay at gabayan niya ako sa araw-araw na aking gagawin sa pagninegosyo namin. Tulungan niya kami na ibalik namin yung naipundar namin dati na nagkalos-los na nagkawala-wala dahil sa nagkasakit ako. Ngayon, sana sa awa tulong ng Diyos na may balik ko yung kung paano namin inumpisahan yung negosyo namin. At paglapit namin sa Diyos na Catholic. Isa na po akong Katoliko ngayon. Ganap na po akong Katoliko. Amen. So maraming salamat Brother Jovan at Sister Rodimi Amudia na hindi natin maasahan na ito ang sa pamagitan nito ay makilala nila ang tunay na simbahan at ang tunay na Diyos na nagpagaling sa iyo. Okay? So maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid dahil papasok pa ako sa Punto por Punto YouTube channel natin. Dahil uuwi na si Brother Jovan kasama ni Sister Rodimi sa Hitafi. Uuwi na sila sa kanilang lungsod sa Hitafi, Bohol. Naghihintay yung kanilang mga anak. Miss na nila yung mga anak nila. At patuloy lang tayo mga kapatid. Fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart. The Lord be with you. Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Brother Jovan. Salamat. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.